we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Monday morning. Yes, good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. How's your weekend? Oh, weekend is still weekend. Oy, mamaya, partner. Alamin natin kung ano ang reaksyon ng ating mga kapuso sa petisyon for fair hike ng mga pumapasadang tricycle dito sa lungsod ng Dagupan, partner. Oo, at saka syempre partner, magpasalamat din tayo sa mga nanood ng performances ng Queendom. Nako, sa mga hindi nakapanood live, mayroon pa tayong report dyan, kaya mapapakinggan pa rin natin ang tinig ng mga Queendom. Powerful voices. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, CHD1, pinag-iingat ang publiko sa posibleng pagtama ng tinatawag na walking pneumonia. Ano nga ba itong walking pneumonia? Alamin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Pinag-iingat ngayon ng Center for Health Development Region 1 ang publiko sa posibleng pagtama at hawaan ng tinatawag na walking pneumonia o atypical pneumonia. Sanhi ito ng Mycoplasma pneumoniae na isang uri ng bakterya. Kumpara sa ibang uri ng respiratory diseases, banayad o hindi malala ang walking pneumonia, kaya pwede pa rin makapagtrabaho kahit tinamaan na naturang sakit. Karaniwan din daw ay hindi nangangailangan ng hospitalization ang walking pneumonia. So yung mga tao po na may ganitong sakit, usually wala pong mahalubhang karamdaman at maaari po silang makagawa ng mga araw-araw po nilang ginagawa. Ang nakikita lang na problema ng health authority sa walking pneumonia ay ang hindi dito pagtugon sa kahit anong uri ng antibiotics. Kaya ito po yung ating binabantayan kasi kapag kumalat po itong Mycoplasma pneumoniae na type ng pneumonia, mas mahirap po para sa ating mga healthcare workers na i-treat kasi nga po karamihan po doon sa mga pneumonia na ito ay drug resistant. Para maiwasan ang hawaan sa naturang sakit, payo ng health authority na mag-self-isolate sa mga nakararanas ng sintomas. Panatilihin ding malakas ang resistensya. Kanya-kanyang pag-iingat naman ang ilang Dagupenyo para makaiwas sa anumang respiratory diseases, lalo pat muling tumataas ang nitatalang kaso ng ubo at sipon. Kapag may sipon, pinapagamot ko, sa home medication na lang sa bahay. Iniiwasan ko sa sobrang lamig. Oo. Tapos sa gabi, naka-jacket na siya, naka-ano na rin. Samantala, ayon sa CHD Region 1, sa ngayon, walang nitatalang kaso ng walking pneumonia sa rehiyon. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, maayos na panahon ang maaasahan ngayong araw sa halos buong Northern at Central Luzon. Mababang tsansa ng ulan sa halos buong rehiyon. Tanging ang Batanes at ilang bahagi ng Central Luzon ang posibleng ulanin base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto pa rin sa Northern Luzon. Magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Ngayong Disyembre, ipatutupad ang unang beses na paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. May inaasahang rollback sa kada litro ng diesel na 30 hanggang 60 centavos. Samantala, kung walang paggalaw sa presyo ng gasolina noong nakarang linggo, ngayon may inaasahan na oil price hike sa kada litro ng gasolina at kerosene na posibleng umabot ng hanggang 30 centavos. Ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang oil price adjustment bukas, December 5. Sabi naman ng ilang kumpanya ng langis, asahan pa ang movement sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Disyembre dahil sa inaasahang pagtaas ng demand. Petisyon para sa taas pasahe sa tricycle inihain ng iba't ibang toda sa Dagupan City. Ang detalye ihatid live ni Jasmine Gabriel Galban.
Jasmine. Joanne, mahigit 5 taon na nang huling magpatupad ng fare increase sa mga tricycle dito sa lungsod ng Dagupan. Kasabay nga ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ang panawagan na maaprubahan ang kanilang petisyon para sa fare increase. Mula sa 10 piso na minimum fare, naghain ng fare increase petition ang iba't ibang tricycle operators and drivers association sa Dagupan City. 25 pesos na minimum fare ang hiling na maaprubahan ng iba't ibang toda. Pero sa amin, kung ang minimum namin 25, para sa aming tricycle, okay na yun. Mahigit 6 taon na rin daw ang 10 pesos na minimum fare. Hindi na rin ito naaayon, lalo pat malaki na rin tinaas sa presyo sa kada litro ng gasolina. Mahal ang gasolina eh. Oo, mas maganda. Suportado ng Public Order and Safety Office ang fare increase petition. Pinag-aralan namin, punta kami sa mga ibang bayan, punta kami sa Ordaneta, punta kami sa Lingayen, Binmali, mga malapit bayan. Pinag-aralan namin kung paano yung fare nila sa tricycle. Mahal ang gasolina? Kaya okay lang bilang pasahero? Opo. Naintindihan mo yun? Isinumitinan ng Poso ang petisyon sa tanggapan ng City Administrator bago iyakit sa sangguniang panlungsod. Joanne, sa existing na fare matrix na nakapaskil sa mga tricycle ay 10 piso yung minimum na pasahe, 8 pesos para doon sa mga estudyante at maging sa mga senior at PWD. Pero halimbawa maaprubahan yung petisyon ng mga tricycle operators and drivers sa suportado naman ng Poso ay magiging 25 pesos yung minimum. Ngayon, alamin natin kumusta ba yung sitwasyon ng mga tricycle drivers na nabiyahe dito nga sa lungsod ng Dagupan. Ito si Kuya. Kuya, good morning. Ayan. Hello po, good morning sir. Sir, kumustahin ko lamang, kumusta ho ba yung pamamasada ho natin ngayon sir? Sa ngayon po, papasok na po ang Christmas po namin, Christmas December. Maganda-ganda na. Dito lang po kami umaabot, Gumaganda yung kita. Magkakataon po namin na kumita po kami sa December na ito. Pero mga previous na buwan, halos hirap po kami. Lalo nagtaasan ng mga gasolina po namin, mga bilihin, hindi naman ma-afford ang kuwan namin sa pamilya po namin. Ibig sabihin, napapanahon yung talagang pagtaas sa pasahe ng mga, syempre, ng mga passenger sa tricycle. Oo. Dahil ang inyong petition, sir, ang inyong request, 25 pesos na minimum. Yung 25 pesos ba na minimum ay sasapat na ho doon sa kasalukuyang presyo ho ng gasolina sa ngayon? Opo, sapat na po sa amin po yun, karagdagan po ng aming kita. Siyempre, hirap po kami. Doon lang po kami magkakaroon ng pagkakataon na kumita kami ng malaki. Minsan ang minimum po namin kinikita ng nakaraan, maabot lang ng 300, 350. So sa 25 na minimum po yan, madadagdag po sa kita po namin para may raos po namin ang pamilya po namin. Siyempre, sa panahon po ngayon, hirap po talaga. Lalo na ngayon, tumataas pa rin yung gasolina sa gira ng nangyayari sa Israel. Kasi doon po nanggagaling ang lagis po natin. Kaya kailangan talaga sir no, yung tulong at pangunawa na din ng mga commuters, ng mga pasahero. Okay, maraming salamat po. Anong pangalan po ninyo sir? Noli Gabriel po. Thank you Sir Noli Gabriel. Isa si Sir Noli sa mga tricycle driver dito nga yan sa May Jovellanos Toda. At syempre Joanne, aalamin pa rin natin kung kumusta na so far yung petisyon ng mga tricycle operators and drivers sa Dagupan City. At yan nga isuportado ng Public Order and Safety Office. Sa katunayan sila ay nagsagawa pa ng study o ng pag-aaral at nagpunta sa iba't ibang mga first class municipality at city para malaman kung sasapat ba yung 25 pesos na petisyon para sa fare increase ng tricycle sa lungsod ng Dagupan. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Search and Rescue Operation Team tuloy ang paghanap sa nawawalang Piper plane sa Palanan, Isabela. Tutukan sa report. Nasa Sitio Lukban na sa Barangay Didian, Palanan, Isabela ang unang batch ng Search and Rescue Team na nakatutok sa paghahanap sa nawawalang Piper plane na may tail number na RPC 1234. 13 kilometro na lang ang layo nito sa pinaniniwalaang lokasyon ng nawawalang eroplano kung bagpabasehan ang nakuhang dato sa flight radar. Ayon sa MDR-RMO Palanan, pahirapan ang pag-akyat at paggalugad sa bundok dahil sa mga pag-ulan.
may mga ragasa din umano ng tubig sa lugar. Umalis na po yung tropa ng rescuer mula Sitio Lukban papunta sa possible location, sir, yung tropa, sir. Nasa 13.4 kilometers, sir, pero bulubunduking bahagi yan, sir. Gubat yung dadaanan nila. Ayon sa otoridad, malaki ang tsansang nasa kabundukan lang ng Sierra Madre ang nawawalang eroplano. Ilang residente kasi ang nakapagsabing may narinig silang engine noise ng eroplano sa lugar. Pero ang problema, hindi magamit ang mga air asset sa paghahanap sa eroplano dahil sa masungit na panahon. Yung operation, yung weather po sa Palanan po ngayon ay meron pong overcast, rain shower, tapos calm winds po siya. Kaya po yung air assets po natin dun sa Kawayan ay hindi po nakaka-penetrate dun po sa bandang Palanan po. May dalang pagkain at tubig na tatagal ng 10 araw ang mga rescuer. Umaasang otoridad na buhay nilang makikita ang 2 sakay ng Piper plane, kabilang ang pilotong si Captain Levy Abul II at pasaherong si Irma Escalante. Samantala, naglabas naman ng notice to airmen ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa lugar na pinaniniwala ang lokasyon ng Piper plane. Magtatagal ito hanggang December 9. Ibig sabihin, bawal munang magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid, 10 nautical miles radius at 20,000 feet sa ere ng nasabing lugar. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Puspusan ng paghukay ng karagdagang drainage canal sa bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Pansamantalang isinara ang bahagi ng kalsada upang bigyang daan ang konstruksyon sa drainage canal. Matagal na umanong problema ng Barangay Anolid ang problema sa baha. Ayon sa barangay, target na matapos ang proyekto sa susunod na buwan. Sinimula ng proyekto nitong Pebrero ngayong taon. Malaking tulong sa mga mamimili ang kadiwa ni Ani at Kita na ginanap sa Vigan City, Ilocos Sur. Dahil mas mura raw nilang nabibili rito ang mga produkto gaya ng bangus, bigas, karne, condiments at sari-saring gulay. Pasok daw sa budget at mga gustong makatipid ang ganitong aktibidad ng Department of Agriculture. Bukod sa mga mamimili, hiling din ng mga magsasaka ang regular na pagsasagawa ng kadiwa on wheels dahil mas mabilis nilang naibebenta rito ang kanilang mga ani ng walang middleman. Heartbreaking para sa LPU Pirates ang kanilang pagkatalo sa semifinals ng NCAA Season 99 laban sa San Beda Red Lions. Malaki ang naging role ng bench scoring ng Red Lions para talunin ang mga Pirata 82-72. Kaya ang magharap ngayon sa finals, ang top seed na Mapua Cardinals sa pangunguna ni Clint Escamis at San Beda Red Lions headed by Jacob Cortez. Abangan ang Game 1 ng kanilang Best of 3 series sa Miyerkules, December 6, 2 p.m. live sa GTV. Laro ng basketball players na nakabistida kinagiliwan sa San Fernando, Camarines Sur. Tunghayan sa report. Parehong hilig ni na Alexis at Lance ng Barangay Planza sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur ang paglalaro ng basketball. Pero talagang napalaban daw sila sa sinalihang paliga sa kanilang barangay. Sa halip kasi na basketball jersey, mga bestida at iba't ibang damit na pambabae ang kanilang suot. Kaya talaga namang tanggal ang angas ng mga player. Sabay rampa pa pagpasok sa court. Hindi po ay mailang kaugmaan po. Para sa kaugmaan. Ang konseptong ito ay ideya raw ng Sangguniang Kabataan officials ng Barangay Planza. Kwento ni Lexter, barakong magayon sana ang plano nilang gawin. Pero dahil sa kakulangan sa budget, napili na lamang nila ang barakong makashoot. Tig 13 po silang member. Duwa lang talaga. Ano lang po talaga, itong karawat-kawat lang. Pero si Kawat Pingali po talaga naging seryoso. Ayon kay Lexter, plano nilang gawin ang kaparehong aktibidad sa mga susunod na pagdiriwang ng kanilang fiesta. Hindi man magarbo, pero ang mahalaga raw, ang kasiyahan na dala nito, na ididribble nila at naipapasa mula sa mga organizer patungo sa mga player hanggang sa mga nanonood nito. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Araw-araw na nag-iikot ang otoridad sa Baratillo sa Dagupan City. Mahigpit na minomonitor ang kalinisan sa bawat stall. Mahigit 10 negosyante na ang pinagmulta dahil sa hindi pagsunod sa waste disposal. Ang ilan sadyang kalat-kalat ang mga basura, bagay na ipinagbabawal sa syudad. May ilan na rin daw na 2 beses pinagmulta. At kung uulit pa, ire-rekomenda na raw sa LGU na i-revoke ang kanilang permit. Wala raw dahilan para maipon ang mga basura sa Baratillo. 2 beses kada araw kung kolektahin ng Waste Management Division ang basura sa Baratillo. Pinabubuksan na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Pangulo ng Regional Development Council ang Cannon Road. Base ito sa rekomendasyon ng PNP dahil sa nararanasang matinding traffic na nakaapekto rin sa karatig bayan ng lungsod. Base sa panukala ng Baguio City Police Traffic Enforcement Unit, maaring buksan ang Cannon Road sa mga paakyat na motorista tuwing Biyernes at Sabado. Bubuksan naman sa mga pababang motorista sa araw ng Linggo at Lunes. Sa nalalabing mga araw, gawing alternate ang schedule ng pag-akyat at pagbaba. Malaki raw ang may tutulong ng pagbubukas ng Cannon Road dahil nasa 30% na volume ng sasakyan ang posibleng mawala sa Marcos Highway at Nagilian Road. Samantala, ayon sa DPWH, magtatakda ang Task Force Cannon Road ng araw para sa isasagawang inspeksyon sa kalsada at ibabase ang resulta ng inspeksyon kung bubuksan na sa publiko o hindi pa. Region 1 nanguna sa may pinakamaraming kaso ng violence against women and children sa buong bansa. Ayon sa PSA, narito ang report. Inilabas na 2022 National Health and Demographic Survey ng Philippine Statistics Authority. Isa sa kada 5 kababaihan sa bansa, edad 14 hanggang 49 ang nakararanas ng physical, sexual at emotional violence sa kanilang mga asawa o partner. Sa nakalipas na 12 buwan, 16% umano ng mga kababaihan sa Region 1 ang nakaranas ng pang-aabuso. Possible na ang Region 1 ang pinaka-assertive na talagang nagre-report ng mga cases. Sa ilalim ng Proclamation 1172, idineklara ang 18-day campaign to end violence against women mula November 25 hanggang December 12 ng kada taon at November 25 ng kada taon bilang National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children. Suportado ito ng University of Northern Philippines. Nagsagawa pa ng exhibit kung saan makikita ang mga painting at litrato ng mga mukha ng karahasan at pang-aabuso sa mga kababaihan. Kung once po na in-abuse ka na ng tao, you can leave the relationship. Na dapat natin gawin is to empower ourselves. Number 1 naman talaga yun. And seek assistance. Be assertive. We need to report. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Candyland-inspired na dekorasyong Pampasko, bagong atraksyon sa Manawag, Pangasinan. Tunghayan sa report. Hindi na kailangan pang gumastos at lumipad sa ibang bansa para maranasan ang mala Disneyland Christmas feels. Sa bayan kasi ng Manawag sa Pangasinan, atraksyon ng kanilang Christmas village na Candyland-inspired mula sa 30-feet Christmas tree na napalamutian ng giant sweet decoration, gaya ng candies, donuts at cupcakes. Nakapalibot din sa plaza ang makukulay na giant lollipops at gingerbread. Maging ang kanilang Belen, Candyland-inspired. Ayon sa lokal na pamahalaan, iniaalay nila sa mga chikiting ang tema ng kanilang Christmas village ngayong taon at para mabigyan ng libreng pasyalan ang bawat pamilya. Kumikinang ang mga Christmas installation sa public plaza ng Nasugbu, Batangas. Sentro ang napakalaking Christmas tree na tadtad ng Christmas lights. Agaw pansin din ng life-sized Belen sa harap mismo ng munisipyo na isa ring paboritong spot for picture taking. Ang tradisyong Paskuhan sa Nasugbu, pambungat sa selebrasyon nila ng Fiesta de los Toros. Paandar kung paandar din sa disenyong Pampasko ang bayan ng Tuwi.
tema ng Christmas installation ngayong taon, Candyland, katakam-takam na pagmasdan ang mga naglalakihang lollipop at candy canes. Mabibisita ng mga turista at residente ang Candyland theme pasyalan gabi-gabi hanggang sa pagsapit ng Pasko. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Queendom Live Concert ng Kapuso Divas, dinagsa. Power Vocals, pinusuan. Narito ang report. Powerful at palaban ang performances ni Rita Daniela, Thea Astley, Hannah Presillas, Marian Osabel, Jessica Villarubin at Julian San Jose sa kanilang concert na Queendom Live kagabi. Nagpawawang divas of Queendom, belting the hits of Adele. Hanggang sa pagrarap ng Glock 9 hits. Isa rin sa highlights ng Queendom Live ang kanilang solo acts. Dagdag kinang din sa concert ang special song and dance numbers ni Jeremiah Chanco, John Rex, Raver Cruz at pagkanta ng OPM hits ni Anthony Rosaldo at Gareth Bolden. Bukod sa fans ng Queendom na Queenies, full support at nag-enjoy raw ng husto ang mga nanood na Sparkle artists. Pati sina GMA Network Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Senior Vice President for Entertainment, Lilibet Razonable, at Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Nasa Cloud9 lahat. Sa totoo lang, ang surreal talaga eh. Nakaka-overwhelm talaga. And especially, performing with these girls. Wow, I'm so proud of these girls and maraming salamat for the opportunity. Wala, natapos na and we did it. At saka sobrang nakaka-proud, sobrang fulfilling lang. Masarap sa feeling na hindi lang yung pangarap namin ang natupad, kundi pangarap din nila na mapanood kami sa iisang concert. Tinignan namin yung mga sarili namin as family, friendship. Grabe talaga, tulungan talaga kami dito. Hoping ang divas na masundan pa ang Queendom Live. Nakaka-overwhelm yung talent ng mga kasama ko ngayon. Sobrang ibang klase. Talagang I'm proud to say na mga kasama ko world class. After giving birth, ito yung pinaka-bonggang, I guess, comeback ko. We love you, Queenie! Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kalsada at bahay na balot ng makapal na snow sa New York, USA. Tunghayan sa Globalita. Dahil sa makapal na yelo, hirap ngayon ang mga residente sa Buffalo, New York. Ang kalsada natabunan ng makapal na yelo, maging ang mga bahay balot din sa snow. Ilang araw na kasing nararanasan sa lugar ang heavy snowfall. Magsasagawa naman ng clearing operation ang otoridad para mabawasan ang makapal na yelo. Sa kanyang weekly audience sa Vatican City, inalim ng circus acts si Pope Francis. Kasama sa performance ang acrobats, jugglers at clowns. Nakatulong naman daw ito para bumuti ang lagay ng Santo Papa na ilang araw nang may karamdaman. Matatanda ang na-cancel ang pagbisita niya sa Dubai dahil sa health issues. Ata naman sila ni Pope Francis sa tinawag niyang Moment of Joy. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sanya Lopez, puspusan ang paghahanda para sa pulang araw. Narito ang report. Puspusan ang paghahanda ng First Lady of Primetime na si Sanya Lopez para sa bagong action historical series nila na Pulang Araw. Ayon sa aktres, dobleng effort ang kailangan nilang ibigay ng kanyang mga co-stars para magampanan ang kani-kanilang mga roles. Dagdag ng aktres, nakaset ang serye sa World War II sa panahon ng Japanese occupation sa bansa. Kaya maaaring merong mga fight scenes na kailangan nilang gawin. Makakasama ni Sanya sa serye sina Barbie Fortesa, nagaganap bilang kapatid niya at magiging vaudeville star na tulad niya. Si Alden Richards, nagagampanan ng role ni Eduardo, isang matapang at maprinsipiong batang Pilipino. At si David Licauco bilang isang Hapones na si Hiroshi na magbibigay ng kulay sa serye. Inaabangan na ng fans ang pagbabalik primetime ni Kapuso Ultimate Star Jenny Lynn Mercado sa TV series na Love, Die, Repeat.
Dito, unang beses silang magtatambal ni Sian Lim bilang lead cast ng series. Controversial ang plot ng drama series kung saan maipapamalas daw ang husay sa acting ni Jen Lin. Kasama rin sa series sina Kapuso stars Valin Montenegro at Mike Tan. Sundan ang kwento ng undying love sa Love, Die, Repeat sa GMA Prime. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The harder the conflict, the more glorious the triumph. By Thomas Paine, an American founding father at political activist. Mga kapuso, abangan bukas ang iwas sunog tips. Lalo ngayong darating na Kapaskuhan, partner, di ba? Oo, especially partner yung mga magde-decorate pa lang, hahabol pa lang na mag-decorate ng kanilang mga bahay, mga Christmas lights. Tiyakin po na standard check or quality talaga itong nabili ninyo nang sa ganun ngay makaiwas sa sunog, mga kapuso. Alam naman natin yung mga substandard na mga Christmas decorations. Nakabanday dyan ang BFP, ang DTI at siyempre tayo mismo dapat alam natin kumilate sa mga binibili natin. Nako mga kapuso, tutok po bukas. Mga kapuso, 21 days na lang, malapit na, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.